Malapit na naman po ang mahal na araw. Kaya nga po ngayon ay kahit po sa TV, parang hinahanda na yung mga nakakaiyak na mga istorya, di ba, yung nakakalungkot. Kalungkot lang dahil ginagawa lang yung ganong mga bagay, pagtitika ay tuwing araw lang ng mahal na araw. At least ay mayroon, pero sayang. Kaya lang po, pagkaraan noon ay bumabalik ulit sa dati. Pero ang napakahalaga po ngayon, mga kapatid, tayo po ay nabubuhay pa. Sabi mo sa katabi mo, salamat, buhay pa tayo. Alam niyo kung bakit? Kasi po, marami pa tayong magagawa. Pangalawa, kung tayo po ay magkukulang pa at hindi pa natin lubos na unawaan ng salita ng Diyos, may pagkakataon pa. Kaya sa akin po kasi sa lahat ng pinupuntahan ko, kahit naghihingalo, kahit na sino, lagi ko po inuulit sa inyo, wala akong ipinapangaral at pinaalala sa tao na merong namatay sa krus. At yan si Jesus Christ, inilibing 3 araw ay nabuhay na muli at wala nang iba. Yun lamang ang pinagmamalaki ko. At yun lang naman tagang kailangan ng tao. Maging sa paghanap natin ng tunay na tagumpay sa buhay, tandaan nyo, kapag tayo nalayo sa krus ni Kristo, sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus, mahirap po. Mahirap po na tayo magtagumpay. So, at least nung nakaraan po ay marami tayong natutuhan about doon sa tungkol sa gawain ng Espiritu Santo. At nung nakaraan po ay si Brother MJ ang nagbigay sa atin. At sabi nga, ang kanyang naging mensahe ay mindset, control, break to the basic. Ayan po. Back to the basic, sorry. Ayan po. So, napakahalaga. Pero ngayon po, mga kapatid, nandun pa rin po tayo sa tema ng living in the Spirit. Kaya lang po, ang pag-aaralan po natin ngayon ay about sa aklat ng gawa. Pag sinabing aklat ng mga gawa, yan po ay mga gawa ng Holy Spirit. At ang unang iglesia, ang kasaysayan ng unang iglesia. Ngayon po ay buksan natin ang ating Bible sa Gawa chapter 5. Ayan. Binuksan ko po yung aking cellphone kasi po yung translation ng ang salita ng Diyos, maganda po. Ay, siguro po sabay-sabay tayo. Basahin natin. Basahin ko po dito sa aking version, sa aking Bible. Sabi dito, subalit mayroong mag-asawa na nagbenta ng kanilang ari-arian. Ananias ang pangalan ng lalaki at Sapira naman ang babae. Hindi binigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan na sinang-ayunan naman ng kanyang asawa. Isang bahagi lamang ang kanyang ipinagkatiwala sa mga apostol, kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas sa pagsisinungaling at nagsisinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan ng lupa? Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyo yon? At nang maipagbili mo na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao ng sinungaling, kundi sa Diyos. Nang marinig ito ni Ananias, siya ay nalagutan ng hininga at bumagsak at lahat ng nakabalita sa pangyayaring iyon ay nagpinagharian ng matinding takot. Ayan po. At lumapit ang ilang binata, binalot ng bangkay at siya ay inilibing. Pagkaraan ng may 3 oras, dumating naman ang kanyang asawa na walang kamalay-malay sa nangyari. Kinausap siya ni Pedro, sabihin mo sa akin, ito nga lamang ang kabuuang halagang pinagbilan ninyo ng inyong lupa? Opo, iyan lamang, sagot ng babae. Kaya't sinabi sa kanya ni Pedro, bakit nagkaisa kayong subukin ang Espiritu ng Panginoon? Hayan, kararating pa lamang ng mga naglibing sa iyong asawa at ikaw naman ngayon ang isusunod nila. Noon di nabuwal si Sapira sa paanan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga binata, nakita nilang patay na siya, kaya't inilibing siya sa tabi ng kanyang asawa. Nakadama ng matinding takot ang buong iglesia at ang lahat na nakabalita nito. So purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Mga kapatid, ay kung babasahin po niyo ang aklat ng gawa sa chapter 4, dito po mayroon pong nangyari na pag-uusig po sa pangalan ng salita ng Diyos.
At ngayon po ay dito ay nanalangin siya. Pagdating po sa 4:31, napuspos sila ng Holy Spirit at buong tapang na nangalan sa salita ng Diyos. So yung tanda ng kapuspusan ng Banal na Espiritu ay yung revival na naroon sa panahon na yon. At maaaring si Sapphira ay bunga ng pangangaral. Pero wala pong na-mention, meron pong komentaryo na nabasa ko na hindi naman in-indicate ng Bible na si Sapphira at Ananias ay tunay naman ng palataya. Pero sila ay nasa kasama. Ano po? Nakasama sa iglesia. So, pwede pala yun na nagagaya lang, di ba? Bagamat hindi natin pwedeng pagtakanan, di ba? Bakit si Jesus Christ, 12 pinili niya, di ba? Pero sa simula pa lang, di ba? Sabi nga niya, may isa sa inyo. Di ba? Bino mo, alagad na kasama-sama, pero may isa sa inyo na, di ba? Magpakaluno sa akin. At totoo si Judas, sabi nga, dapat hindi na siya pinanganak at itinalagaan siya sa kapahamakan. Pero nagsisi siya, di ba? Sabi ng Bible, pag nagsisi, paliligtas. Nagpakamatay. Di ba? Kaya nga, lalong hindi siya naligtas, di ba? So, bagamat may sinabi ng, pero titingnan po natin, 3 taong mahigit na kasama nila, di ba? Pero si Judas ay napahamak. Kasi sisimula pa lang, hindi na siya totoo. Kaya nga, pinamagatan ko po na, pinamagatan po natin to na yung kasalanan laban sa Banal na Espiritu o sin against the Holy Spirit. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na mapakaraming dapat nating ayusin sa ating buhay, lalo sa ating mga kaisipan. Sabi nga, yung mindset control, back to basic. Parang kailangan po yung mind natin talagang malinis. Paano maging malinis ang mind natin? Ay nga po, kung tayo po ay laging nagde-devotion, nagbabasa ng Bible, nakikinig ang salita ng Diyos, umaatin sa mga gawain, sapagkat iyan po ay daan para po tayo pagpalain at palakasin ng Diyos sa ating buhay spiritual. Ngayon po ay, nga po ang nangyari, si Sapphira at Ananias, kasi sa bandang huli ng chapter 4, verse 36, basahin ko po dito sa 33 ng Gawa chapter 4, tingnan po nyo, hindi po nakasulat yan, pero sabi dito, taglay ang dakilang kapangyarihan ng mga apostol at patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At masaganang pagkapala ang tinaglay nilang lahat, pinagpala silang lahat, spiritually, materially, walang kinakapo sa kanila nung panahon na yon. Sapagkat ipinagbili nila ang kanilang mga lupa o bahay at ang pinagbilhan ay pinagkatiwala nila sa mga apostol at ipinamamahagi naman iyon ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Amen. Tingnan nyo ha. Ganoon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga Cyprus na tinatawag ng mga apostol na Bernabe na ang ibig sabihin anak ng pagkapalakas loob. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ipinagkatiwala sa mga apostol ang pinagbilhan. Tapos dumating ang chapter 5, subalit mayroong mag-asawa. Amen. Kaya pag-aralan niyo pong mabuti na pwede po na ang church po ay mahaluan. Pero sa pangangaral ng salita ng Diyos, sikapin, kaya po sinisikap natin at maging sa pagtuturo ng mga Bible studies, sa mga cell group, sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos, dapat po laging balikan po natin yung gospel, yung kaligtasan, yung pong, hindi man po ito yung paulit-ulit natin ituturo, pero lagi natin ituturo na hindi po tayo magtatagumpay, kundi dahil sa krus ni Kristo. Napakahirap po na tayong lahat po ay nagiging, sabi nga po, nagiging bulag na saksi. Opo. Na wala po tayong patotoo, hindi tayo nagbubuka ng ating bibig, ng ating dila, hindi tayo nagpapatotoo. Kasi po yun ang sinabi sa Roman chapter 10, verse 9 hanggang 10, di ba? Kung ikaw mananampalataya ng buong puso na si Jesus Christ ay nabuhay na muli, maliligtas ka sapagkat nananampalataya ang tao sa pamagitan ng kanyang puso, sa gayon ay nagpapahayag ng kanyang labi, di ba? So, kaya nga po, dapat marunong tayo magpahayag. Sino ba ang tagapagligtas mo? Si Jesus Christ! Kaya nga po sa isang radio station sa DCAS, nadinig ko nga po yung pagtuturo. Maganda raw sa bata, testing po na ginawa nila yon, talagang tagumpay. Sa mga bata liliit ang tinuro. Sino si Jesus Christ? So sabi nga, siya ang Lord and Savior.
Siya ang Lord and Savior. Siyempre, yung mga bata parang, di ba, kabisado nila yan, pero hindi pa naintindihan. Pero lumaki yung bata hanggang sa paglaki. Dahil nakatanim yun sa isip ng batang iyon, paglaki, marami silang tanong. Ano ba yung Panginoon? Pero madali nilang nakatchap na ang Panginoon, si Kristo, si Jesus Christ, dapat Panginoon at tagapagligtas. Kaya nung lumaki yung mga batang ito, halos lahat po, ayon sa pag-aaral, yung mga batang ito lumaki na puro tagumpay sa kanilang profesyon sa buhay. Amen? Kaya nga po mga kapatid, hindi po sapat na laman lang tayo ng kapilya. Kaya mga kapatid, ang napakahalaga po, natitiyak po natin sa ating sarili na tayo po ay mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Opo. Yung po ang napakahalaga na ilagay natin sa ating kaisipan. So, para po tayo ay malayo doon sa kasalanan na labag sa Espiritu o laban sa banal na Espiritu. Ano po yun? Una, yung pong sin o yung pong kasalanan ng pandaraya. Ayan, tingnan mo yung katabi mo. Ayan. Ayan, magngitian kayo. Pwede madaya ka niya, ngingitian ka niya, pero galit siya iyan, di ba? Di mo alam, di ba? Galit ka ba sa akin? Di ba? O, di ba? Patiin daw kita, sabi ni pastor pero kung hindi lang alam ni pastor, talaga. Di ba? Merong ganun po, di ba? Pero mga kapatid, naniniwala ako, kaya ka po umaatin dito, ligtas ka na po. Bakit? Kasi may banal na espiritu ka na. Kahit kulang ka pa sa pagkaunawa, sa totoo lang, hindi po magagawa yan ng simpleng tao lang. Yung pupunta ka sa kapilya at makikinig ka sa salita ng Diyos. At doon para patatamaan ka pa sa mga kasalanan mo. Di ba? Parang ganun ang pananaw ng marami. Pero hindi natin alam. Habang nagbabasa ka ng Bible, sabi nga, ang salita ng Diyos ay parang sabon. Di ba? Simbolo niya ng sabon. Simbolo ng martilyo. Pinupukpuk ka. Dudurog yung katigasan mo. Sinasapon ka. Nililinis ka. Tubig. Salita ng Diyos ay tubig. Nililinis ka. Di ba? So, ang daming simbolo sa Bible, siya ay apoy. Ang salita ng Diyos ay apoy. So, doon sa naging naituro ko po noon, ng living by the Spirit, ang salita ng Diyos ay Espiritu at buhay. Di ba? Kaya napakalaga po, ang salita ng Diyos ay Espiritu. Kaya nga po, pag ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, ikaw ay spiritual. Pag sinusunod mo ang salita ng Diyos, ikaw ay namumuhay, lumalago ka spiritual. Kaya napakahalaga po yun na maintindihan natin na bakit po pagdating ng mga pagsubok, kaya pagdating ng pagsubok, doon po malalaman kung sino po ang matatag sa pananampalataya. Kasi yung iba, pagdating ng pagsubok, ayun po maraming tanong. Kasi po, una, kulang po sila sa salita ng Diyos. Pero yung mga naliligo, punong-puno ng salita ng Diyos, pag dumating ang pagsubok, isa lang sinasabi niya, hindi ako pabayaan ng Diyos. Malakas ang loob niya. Iyon po ang natutuhan ko, kaya nga po madalas ko pinatotoo sa inyo, nangangaral ako dyan sa Release and Trend dati. Marami ko natutuhan. Bakit po? Sila mahirap. Nung makilala sa Panginoon, alam po ba nyo, tuwan-tuwa sila, sabi niya, kahit po kami mahirap, hindi naman kami pinabayaan ng Diyos. Diba? Unang-una, nakakilala sa Panginoon Nadama nila yung pag-ibig ng Diyos dahil naunawaan nila ang gospel. Amen? Tayo kung minsan magkulang lang ng 100 sa pera natin, parang, naku, 10 piso na lang ang pera ko, paano ba ito? Tapos nagreklamo na, tapos nakarinig na lang ng salita ng konting nakakasakit, ay parang, ayun, di ba, binalikan, nawala na yung pagiging spiritual, naging, di ba? Mga kapatid, yan po ay natural sa atin dahil mahina tayong tao. Kaya nga po napakahalaga na maintindihan natin. Ang buhay espiritual ay pakipaglaban. At mananalo tayo at tiyak tayong panalo. Bakit? Yung madalas sinasabi ng ating pastor, di ba? Dahil mapagtatagumpayan ng anak ng Diyos. Ang salimbutan sa pamagitan ng pananampalataya, 1 Juan chapter 5, verse 1 to 3 hanggang 4. Di ba? Nakalagay doon. Nagtatagumpay tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Masusunod natin ang utos ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, dahil magtatagumpay tayo dahil kay Kristo. At si Kristo ngayon nasa puso natin. Kaya mga kapatid, magiging palatandaan po sa atin at babala ito
sa mga taong hindi patunay na nakakaunawa ng salita ng Diyos. Kaya nga po sa akin ay napakahalaga yung paulit-ulit na ipapaalala natin na merong namatay sa krus. At habang ikaw ay nanatili doon sa ginawa ng ating Panginoon, tandaan mo, mapapanuto ang buhay mo at dumating mga problema, magiging matatag ka. At hindi lang magiging matatag ka, yung blessing na pangako ng Diyos, nagiging malubag para sa iyo. Pero kapag ikaw po ay nagkukulang sa Panginoon, tandaan nyo, ino-honor lang ganda ang kanyang salita. Kung ang Diyos lang masusunod, walang masasaktan sa atin, kaya lang nasulat na eh. Hindi ba may pagpalo na sinasabi ang Diyos, may pagsubok, di ba may pinahintulutan ng Diyos ng mga problema para ang pananampalataya ay patatagin. So ang layunin ng problema, pagsubok ay patatagin ang ating pananampalataya. Pero yung pagsubok, pagka ikaw ay bumaksak dyan, nagkaugat yan, di ba, magbubunga yan ng kamatayan. Kaya nga, tulungan natin ang ating sarili, yung kasalanan na pandaraya, deception, sin of deception. Doon sa verse 1 and 2, sabi nga dito babasahin ko ang salita ng Diyos. Verse 1, may mag-asawa nagbenta rin ng kanilang lupa. Ang pangalan ng lalaki Ananias at babae naman ang Sapira. Pero binawasan ni Ananias ang pinagbilhan ng kanilang lupa at pumayag naman ng kanyang asawa. Pagkatapos, ibinigay niya ang natirang pera sa mga apostol at sinabing iyon ang buong halaga ng lupa. Tingnan po nyo, deception. Paano nangyari iyon? Kasi po, kaya nga po mahirap kasi hindi man sinabi sa Bible na talaga sila po ay hindi mananampalataya, pero kasama sa iglesia. Kaya nga kung nasa loob ng iglesia, tandaan natin ang unang iglesia na natili sa turo ng apostol. Kaya puno sila ng aral. Pero bakit? Kasi nga po, may nagbibigay ng So, bakit nadaya? Kasi po, meron siyang, sabi nga, yung puso po niya talagang may pandaraya. Para pong pinalilitaw niya na Kristiyano din ako. Pero hindi pala totoo. Pero kasama sa loob ng iglesia. Isipin nyo mabuti, Kaya nga po, maging maingat po tayo, mga kapatid. Kaya nga po, napakahalaga na merong tungkulin tayo sa bawat isa. Kaya nga po, kung meron kayong napapansin at nakikita ng kapatid na parang iba doon sa dapat inaasahan na nakasulat sa Biblia, takbo ng pamumuhay, pananalita at pag-iisip, ay tulungan po natin. Huwag po tayo magkukondina. Huwag tayo maghuhukom. Hindi pa ito panahon ng paghuhukom. Kahit na sino yung gumawa ng kasalanan sa atin o nagkagulo tayo dito, huwag tayo muna maghukom. Hindi pa tapos ang buhay. Ang nakakatakot lang po ay yung nangyari kay Sapira at Ananias. Ang pumatay po talaga doon ay yung Holy Spirit. Amen. Ang Diyos. Si Pedro lang po ang ginamit. Dahil si Pedro noon, ang mga apostol, puspos ng Holy Spirit. Hindi po nagsalita si Pedro na, hoy, ako yung apostol, bakit ka nagsinungaling sa akin? Di ba? Paano sabi ni Pedro? So, nadaya po. Kasi po, yung puso po, yung po ang mahalaga sa tao. Dito po nanggagaling lahat yung mga ginagawa, yung iniisip natin, yung mga hahakbangin natin mula po dito po yan. Nagkakaayon po yan. Hindi pwede yung iniisip mo, tsaka yung puso mo parang mahirap. Bagamat sinabi ni Apostol Pablo doon sa Roma 7, meron akong gusto kong sumunod sa kalooban ng Diyos, pero pagka gagawin ko yung asa kautosan ng Diyos, pero pag gagawin ko, yung masamang nasa akin, ang nananaig. Kasi nga po, wala pa siyang lakas spiritual noon. Hindi pa siya tumatanggap kay Jesus Christ, wala pang Holy Spirit doon sa Roman chapter 7. Pero pagdating ng 8, sabi niya, pinalaya na ako. Pinalaya na ang sinaman nakapag-isa kay Jesus Christ. Pinalaya na ako ng batas ng Espiritu. Kaya mga kapatid, napakahalaga. Ngayon po, tayo narito sa iglesia, pinalaya na tayo. Amen. Sabihin nga natin, pinalaya na ako. Ayan po. Pero huwag kang padaya. Huwag kang padaya. Saan? Kaya nga yung mamuhay kasi espiritu. Kaya nga yung napakahirap po na tayo mamuhay sa laman. Ang pamumuhay spiritual ay babase po natin kung anong kalooban ng Diyos, hindi yung kalooban ng tao. Kaya nga po, sabi sa Jeremias, buksan po natin, anong sabi na kasi ng Bible, Jeremias 17, verse 9. Ayan, sa aklat ng Jeremias
So, basahin po natin. Sabi doon ay 17 verse 9. Sinabi, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito ay mandaraya at walang katulad. Wala ng lunas ang kanyang kabulukan. So ito po talaga yung totoo. Kasi nga sa kasaysayan, mula kay Eva at kay Adan, talagang totally yung puso ang may problema, di ba? Timo si Cain, di ba? Sa selos, pinatay yung kanyang kapatid na si Abel, di ba? Hello? Sa tindi ng selos, galit, di ba? At di ba? So tayo po kumisan, di ba? Merong ganun po, di ba? Pag tayo nauungusan, parang, di ba? Kumisan meron pang competition, sana wala na po tayo dyan. Hindi tayo nakikipag-competition. Ang buhay po natin hindi nakikipag-competition dahil po bilang Kristiyano, kailangan po ang buhay natin naglilingkod sa Diyos. Kailangan ang buhay natin pinaglilingkod natin sa Diyos. Hindi po pakikipag-competition. Ano kung ikaw yung masenso? Wala rin naman eh. Kahit makuha mo yung milyon, sabi nga ng Biblia, magkaroon ka ng mansion man dito, 5 kotse mo, pagdating sa langit, madadalaw mo ba yun sa langit? Hindi. Hello? Pero, wag naman po kayong mawalan ng pag-asa. Sabihin ko sa inyo, kaya kayong gawing milyonaryong lahat ng Diyos. Amen? Totoo po yun. Ang problema lang po yung puso ng tao kasi mandaraya. Kaya kung minsan, mihingi tayo, Lord, bigyan mo po ako ito. Sa totoo lang, yung bahay ko hanggang hindi pa tapos eh. Pero ako hindi nawawalan ng pag-asa kasi up and down ang pagagawa ko. Hanggang siguro sa huling buhay ko, gusto ko tuloy yun. Kasi may maiwanan naman ako eh. Kung di pa darating ang Panginoon, at least may bahay. Naiwanan ako, di ba? At na-enjoy ko, kasi nga po, na-enjoy ko. Kasi nga po kasi alam ko, yun ang tugon ng Panginoon, kaya ko na-enjoy. Hindi po yung na-enjoy mo dahil talagang nagpakahirap ka, tapos, kasi ang pagpapala ng Panginoon, nakasulat yan sa Biblia, hindi ko na po babasahin sa inyo. Ang pagpapala na galing sa Panginoon, mayroong kasamang kapayapaan. Opo. Ay, ibig sabihin, balanse ang buhay mo. Naglilingkod ka sa sarili mo, naghahanap buhay ka, nangangarap ka, pero hindi mo pinabayaan ang iyong tungkulin sa iyong Diyos na tagapagligtas at Panginoon. Kaya napakalaga po yan. Madami po sa atin ginawa lang ng tagapagligtas si Jesus Christ. Pero sa paglilingkod, bilang Panginoon, wala na po. Bakit po? Busy ang maraming tao ngayon sa kanilang mga pangarap. Masama ba ang mangarap eh? Sabi nga ng Panginoon delight yourself to the Lord and He will give you the desire of your heart. Hanapin mo sa Diyos ang kaligayahan. Anong ibig sabihin nun? Yung tamang relasyon sa Diyos, ayusin mo yung relasyon mo, pakipag-isa mo ka sa Diyos, at ang mga pangarap mo, iyong makakamtan. Kahit hindi ka naman sumunod sa kalooban ng Diyos, magsikap ka. Tingnan mo, di ba? May yumayaman, may nakabili ng kotse, tama. Pero tingnan nyo, andun ba ang Diyos? Andun ba yung kapayapaan? Kaya nga po makikita, balansihin po natin. Hindi po talaga totally ang yaman sa mundong ito makapibigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Alam po ba niyo, ako po ay talagang, siguro po sa pagkakatawag lang sa atin, hindi po ako nakakaroon ng kapayapaan. Opo. Kasi po hanggang maraming tao ang hindi nakakilala sa Panginoon. Pero wala naman akong magagawa, hindi ba? Kasi alam nyo, ang Panginoon po, kung tanungin nyo ang Panginoon ngayon, kaya nga ang dahilan niya, sabi sa Lucas 19 verse 10, naparito ang anak ng tao para hanapin, itigtas sa mga kasalanan. Ilan na tayo dito? Ngayon nga, ilan na tayo? Ang daming wala ngayon, di ba? Kaya nga hindi tayo makalago. Kasi, halimbawa, yung sermon nakaraan, maraming absent. Tapos, ngayon may sermon ulit, iba naman yung absent, di ba? Kaya nga, hindi nabubuo yung kaalaman natin. Kasi nga, kaya nga tayo naka-record. Ang tanong ko, sino sa inyo ang nanonood sa YouTube ng sermon? Ako, pinanonood ko pa, pero napakinggan ko na. Kasi nakakatulong. Kasi ang pananaw ko, kapag sino kahit na nagsalita, sino nagtuturo, ang ibig sabihin, may sinasabi ang Diyos para sa akin. Yung po kasi ang anointing ng Holy Spirit. Nauuhaw ka. Hindi ka nasisiyahan kaagad. Amen? Uhaw ka. Paulit-ulit. Kaya ngayon Bible, ito ay love letter ni Jesus Christ. Kaya kung pagmamahal ni Jesus Christ ay natadama mo, babasahin mo yan, hindi ka makasasawa. Kakabisaduhin mo yan dahil ang paglaban natin ay hindi sa pamagitan ng paglaban ng laman. Ang paglaban natin ay spiritual. Kaya ang sinabi ng Efeso, hindi nakatifulat dyan, Efeso chapter 6,
verse 17. Di ba? Isuot niyo ang helmet ng kaligtasan. Si Jesus Christ ang kaligtasan. Namatay sa krus para sa akin. Tapos kuhanin niyo ang tabak ng ng Espiritu, ang salita ng Diyos. Di ba? Makikipaglabang ka kayo kay Satanas. Paano mo lalabanan si Satanas? Salita ng Diyos. Kaya marami sa atin, takot magpabalayas ng demonyo. Bakit ka natakot magpabalayas ng demonyo? Pag nakakita, nagwawala, naku, tawagin mo si pastor, siya na lang. Ganun ba yon? Si pastor lang ang Hindi nyo alam. Tumatay yung balahibo ko, pero sa isip at puso ko, hindi ako natatakot. Kaya kahit nagwawala. At malakas ang loob ko, minsan meron pong isang naalihan ng demonyo, nakatali, binata, laki ng katawan. Kalagan nyo yan. Alisin mo, lagay ng palaspas. Alisin nyo yan. Yung meron silang mga nilalagay, di ba? May tinatali pa sa kamay. Alisin nyo lahat yan. Nagwawalang ganyan. Sabi ko, bayaan nyo. Tapos naupo na lang yung 4 na lalaki na umaalalay. Bayaan nyo, nagwawala. Tapos sinarap ako. Hindi mo ako kaya. Sabi ko, in Jesus' name, ganun lang. Hello? Bakit? Dahil yung salita ng Diyos, hindi ako. Hello? Yung magagawa natin, sabi ng Jesus Christ, yung magagawa ko, higit pa dito magagawa nyo. Sabi ng Jesus Christ, manampalataya lang sa akin. Kaya nga mga kapatid, ito po sa mga nag-aaral, di ba? Malakas ang loob nyo, kasi nga po nag-aaral na kayo, di ba? Kaya nyo pumunta sa malaking kumpanya, dahil nag-aaral ka na eh. Amen? Hindi ka nag-aaral, pupunta ka ba dyan, paano ka mag-a-apply, di ba? Takot ka eh, di ba? Kaya may panag-aaralan, mahina loob, di ba? Ganon din, kapag ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos ay dala mo sa isip at puso mo, iyon po, hindi ka madadaya ng takot. Dahil ang puso natin ay talagang mandaraya, sabi ng Bible. Kaya nga po, napakahalaga ang salita ng Diyos. Makinig po tayo. Hindi ko po kayo ahusgahan. Masakit ka, pastor, yung sermon nakakasakit eh. Tanggapin mo po, makakatulong to sa iyo someday para kikinabangan mo po sa buhay mo ang lahat ng bagay. Gawa chapter 5, verse 2. Ang sabi nga po doon sa ating teksto ay nga po, sabi doon, pero binawasan ni Ananias ang pinagbilan. Ayan, binasa ko po ito sa salita ng Diyos. Ayan. At pumayag naman ang kanyang asawa. Pagkatapos binigay, pareha silang nadaya yung kanilang puso. Diba? Yung puso nila. Nagkaroon sila ng pakipagsabwatan sa isa't isa. Pakipagsabwatan sa isa't isa. O pagkakaisa sa maling gawain. Sa English po yan ay complicity. Yung nagkaisa sa maling gawain, masamang gawain, nagkaisa, na-unite sila. Saan tayo nagkakaisa? Ano ang pinagkakaisa natin ngayon, mga kapatid? Sa mundong ito o sa pagsunod sa kalooban ng Diyos? Meron pa tayong pagkakaisa? Hayo po tayo. Kayo na lang, pastor. Prayer meeting po tayo. Kayo na lang, pastor. Sana po makawala na tayo doon sa ganong attitude. Kasi po, hindi po gawain ni pastor anumang ginagawa dito sa kapilya. Pwede po akong mawala dito at iba ang tumatayo. Di ba? Iba ang manguna. Kahit saan ka pumuntang simbahan o iglesia, sino man ang mamumuno, ginagamit lang po ang bautis sa amin. Hindi po kami ang mahalaga. Ang mahalaga ay si Kristo. At ang Kristong iyan ay sa pamamagitan ng Holy Spirit ay nasa atin ngayon. Kaya napakalaga po yun. Huwag tayong magkaroon ng pakipagsabwatan o ito pa, yung pakikipag-ayon, compromise. Alam mo nang mali ang ginagawa ng kapatid mo, hindi mo masabihan. Kasi sinasabi ng laman mo, baka malayo, baka magalit sa akin, kumpare ko pa naman siya. Kahit na Kristiyano siya, baka naman magalit sa akin, kung anong sabihin sa akin, baka magkalayo kami. So, nawawala na yung laman na po yun. Nadadaya ka na, hindi ka na spiritual. Kasi nga, alam mo nang mali, hindi mo sinasabihan. Halimbawa, puro kalaswaan ang sinasabi, tawa pa ng tawa, puro kasinungalingan nasasabi. Tapos sasabihin mo, nakikitawa ka na rin. Compromise. So kaya nga yung kasalanan niya, kasalanan mo na rin. Nadadaya ka na. Kasi hindi ka namumuhay sa katotohanan. Totoo po, kaya napakahirap maging Kristiyano. Tama. Madaling maging Kristiyano, pero yung pagiging Kristiyano, pagka-Kristiyano, mahirap.
Kasi pag namumuhay ka na bilang Kristyano, against ka na sa marami. Di ba? Against ka na sa korupsyon. O kaya nga, bawal na ang suhol. O, tingnan mo, di ba? Okay lang nga, dumating sa akin isang cake galing sa munisipyo. Sabi ko, saan galing yan? Tapos na yung birthday ko. Na-late po yung kasi po ay marami, may dumating na cake. Ako, nakakain kami ng cake. Galing kay Mayor. Opo, buti. Sabi ko, buti hindi pera. Hindi ko tatanggapin yun. Cake na masayang. Pagkain. Pero bigyan ni Mayor, may cake ako sa bahay. Sabi niya, Pastor, meron pa ba? Punta kayo sa bahay, may kahon pa doon. Wala na laman. Okay. Hallelujah. Kaya nga, pero hindi po tayo hindi tayo nanunuhol para pumoto kay Mayor. Iyon po ang plataforma ni Mayor. Lahat ang may birthday, kahit po hindi senior, bibigyan ng cake. Kaya ang daming cake nung may dala. Iniisa-isa ngayon eh. Amen. Pero ang alam ko, pag birthday mo, mag-request ka kay Mayor, bibigyan ka ng karaoke, bibigyan ka ng inumin, bibigyan ka pa ng bubong. Hindi yung bubong. Yun. Di ba? Pero kung di ako mananampalataya, papatulang ko yun. Dahil kong kumpare. Dahil kong magiging bisita, di ba? Biro, libre na yung pagpulutan, libre na. Pero hindi. Binago na tayo ng Panginoon eh. Kaya nga, pag nakipag-ayong ka doon, hindi, punta kay Mayor. Kaya tinuruan pa yung kumpare mo, Kristyano ka na. Imbis na turuan mo magtiwala sa Diyos, huwag kang gumaya di ba? So, anong nangyari? Nakipag-compromise ka na. Pag inayunan mo yung mga bagay na kasalanan sa mundong ito, nakaisa ka, kasalanan mo na yun, nakipag-sabwatan ka. Pati tinan mo yung asawa ni Anania, si Sapira. Di ba, nagsabwatan silang dalawa eh. Pareho silang nadaya, ang puso nila ay talagang, hindi lang nadulas, talagang nadaya. Pangalawa, ang tao ay makasalanan. Opo, yung deception, totoo po yan, madali po tayo, prone po tayo dyan, kasi po lahat tayo makasalanan. Kaya kung hindi mo alam kung ano pinanggalingan mo, Romans chapter 3, verse 23, lahat ay nakasala, at walang sino man nakaabot sa kaluwatan ng Diyos, lahat tayo makasalanan. Kaya kung titingnan mo, kahit po ikaw ay Kristiyano, nagbabasa ka ng Bible, umati ka ng pananambahan, ay subject ka pa rin sa pagkakamali. Dahil pagbalabas mo ng kapilya, paglabas mo, marami ka nakikita, maraming makakasalamuha, maraming opera mundo, at possible minsan, dahil sa kahinaan mo, hindi ba? Okay. Kaya nga kung minsan, sa budgeting pa lang, nasisira na, lalo sa mga kananayan, di ba? Sa mga lahat naman eh. Pupunta sa mall, may perang konti, di ba? So, yung iniipon sana yung pera na yon, magpapalamig na sa mall, nakita, may sale, di ba? Hello? Di ba? Impulsive buying, di ba? Hindi man niya kailangan, pero dahil, di ba? So, di ba? Nasisira. Marami tayong nasisira ng kaayusan ng buhay dahil lang sa Kaya kung minsan, meron kang pinaplano, be-bless ka sana ng Panginoon, nasisira. Kaya nga yun ang pinapangaral ko sa mga kapatid na sabi ko sa kanila, malapit ang pagkapala sa inyo. Kaya lang ang problema, yung puso. Hindi maayos. Bakit? Magninegosyo, gagastos, sigit pa doon sa kanyang kita, yung igagastosin, ano mangyayari sa negosyo mo? Sabi ko, ganito, tuturuan. Kaya nga maraming pagpapayo. Sabi nga ng Bible yan, ang maraming pagpapayo, magdadala sa atin ng tunay na tagumpay. Minsan payuhan mo, magagalit pa. Sarili ko ito, huwag mong pakialaman. Ang nagtatagumpay, nakikinig ng payo. Sabi ng Bible. Hindi ko sinasabi yon. Amen? Kaya kung kayo nagbabasa ng Bible, hindi kayo madideceive. At huwag mo sabihin, may espiritu ka ng Diyos. Kung hindi mo, binabasa mo lang ang Bible, pero hindi mo ina-apply, hindi mo ginagawa, dinadaya mo rin ang sarili. Hindi po ba? 1 Juan chapter 1, verse 8 to 10. Tingnan po niyo ang sabi ng Bible. Kaya napakahalaga po na tayo po ay maging gising spiritual. Habang nabubuhay tayo, maraki ang pag-asa natin na magtamasa ng maraming pagkapala. Kaya lang, wag tayo magkasala laban sa Espiritu. Kasi spiritual ka na. Kahit hindi ka nagbabasa pa ng Bible, tinanggap mo si Jesus Christ, hindi ka lang manalangin, kasalanan na po yun. Bakit? Tinanggap mo si Jesus Christ. Ano ba si Jesus Christ sa iyo? Squatter, ano ba yan? Katulong, pagkailangan mo lang at saka mo kakakausapin. Ganun ba yun? Sabi natin, relasyon ang kailangan, hindi religion. Relasyon, tama. Sinasabi mo,
Eh di lalo lumalaki ang kasalanan mo kasi tinanggap mo si Jesus Christ, hindi mo kinakausap. Hindi ka nagpe-pray. At hindi siya makapag-usap sa iyo dahil yung salita niya, hindi mo binabasa. Hindi ka nagbabasa ng Bible. Tingnan nyo. Ano mang kasalanan natin sa Espiritu? Oo nga. Kaya nga sabi sa Bible, buti pa hindi ka na tumanggap sa Panginoon, di ba? Tapos sasadyain mo, sabi ng Hebreo. Sasadyain mo magkasala. Abi sinasadya mo. Nandiyan si Jesus Christ, tapos hindi mo nakakausapin. Ano yon? Sinasadya mo ba? Hindi ka nagbabasa ng Bible. Abi sabihin, ayaw mong turuan ka ng kasama mong Panginoon sa puso mo. Dahil alam mo, ang lahat ng bagay, nasa tagumpay ka ngayon, hindi mo na kailangan si Kristo. Para sinabi mo, hindi ka muna kita kailangan. Pero pag may problema, Panginoon, halos araw-araw, parang hindi na at iiyak pa, umiiyak, di ba? Nag-aayuno pa nga eh. Mga kapatid, iyan ang kahinaan natin. Makasalanan tayo, mahina ang puso natin. Kaya kailangan natin lagi ang krus ni Kristo, di ba? Kaya kailangan po natin si Jesus Christ. Dahil siya yung namatay at nabuhay na muli at nagpagtagumpayan niya, pati kamatayan. Sinuksis sa lahat ng bagay pero hindi siya nagkasala. Saan tayo gagawi? Saan tayo mananatili? Doon sa nagtagumpay. Hello? Kaya po napakahalaga po yun. Santiago chapter 1, sinasabi nga po, dinadaya natin sarili. Santiago chapter 1. Ayan, basahin po natin mga kapatid. Sundan po niyo ako, Santiago chapter 1. Ayan po. Verse 22 hanggang 23. Ang sabi po dito, ayan. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Unawain po niyo mabuti. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin. 24, pagkatapos makita ang sarili, ay umalis at kinalimutan ang kanyang anyo. Napakahirap po na baliwalay mo. Binigyan ka ng liwanag ng Diyos, nakita mo na may problema ka. Tapos binaliwala mo dahil gusto mo yung ginagawa mo. Kaya nga, ang nagpapasya sarili. Kaya nga, ang kalaban ng isang Kristiyano, sarili niya. Kasi sa bawat araw ay ikaw nagpapasya kung susunod ka sa kalooban ng Diyos. Kasi alam mo, kung nagbabasa ka, maliban nila kung hindi ka nagbabasa, kaya nadideceive ka. Opo. Kaya po napakahalaga po tayo po ay magpatuloy. Ayan. Kailangan ng pagtanggap sa salita ng Diyos at pagkasagawa application. Pangalawa, pagkapanggap. Yung kasalanan ng pagkapanggap. Pretension. Yung pagkukunwari. Ayan, nagpipretend. So, nagpapanggap kang Kristiyano. Parang ganito. Kaya merong isang nagsabi sa komentary na parang ginamit lang ni Sapphira at Ananias yung pagiging Kristiyano para papurihan sila ng mga tao, parangalan. Parang, halimbawa, nagbigay ako ng 1,000,000, di ba? Di ba? Doon sa religion, di ba? Pinupuri yan eh. Naku, salamat po kay kapatid dahil siya ang nagpagawa ng ganito, di ba? Di ba? Dahil sa kanya, hindi po tayo, di ba? May pinaparangalan din naman ganyan eh, di ba? Dahil sa biyaya ng Diyos, ang kapatid na ito, nagbigay po siya ng malaking halaga. Di ba? Sa religion, lutang na lutang yan eh. Parang ganun po ang kaisipan nila. Gusto nila ipapuri ng tao. Yung pagkapanggap, ginagamit lang ang pagiging Kristiyano para makilala. Mahusay ako. Kaya gagamitin ko dito, pero sa puso niya, walang pagsunod, walang salita ng Diyos, walang paggalang, walang pagiging Panginoon ni Jesus Christ, tigapagligtas lang, at saka yung gusto niya mangyari, yun po, dinadaya ang sarili, pagpapanggap po yun. Ang tunay na Kristiyano, ang nakipag-isa kay Jesus Christ, isa lang bago nila lang, wala nang dating pagkatao, siya ay bago na. Hello, tingnan mo sa katabi mo, may nabago na ba? Bagong damit. Saan mo nabili yan? Di ba? Pero sa harapan ng Diyos, kahit anong suot mo, ang titingnan pa rin sa iyo, puso. Hello? Kaya napaganda po na masasamang hangarin at maling pagpapasya. Ayan po. Kaya nangyari po kay Sapphira, babasahin ko po dito sa chapter 3, 4 ng ang salita ng Diyos, sabi dito, ay ganito po, 3. Agad naman nagtanong si Pedro, Ananias, bakit ka nagpaaling lang kay Satanas? Nagsinungaling ka sa banal na Espiritu dahil binawasan mo ang pinagbilan ng lupa ninyo. Hindi ba't ikaw ang may-ari ng lupang iyon bago mo ibinenta? At nang maibenta na, hindi ba't nasa iyo ang pagpapasya
kung ano ang gagawin mo sa pera? Bakit mo panagawa ang ganito? Nagsinungaling ka, hindi lamang sa tao, kundi lalong-lalo na sa Diyos. Di ba? Tingnan nyo, dapat yung kanyang pagkapasya, tama nagbibigay. Di ba? Kaya lang ang hangarin niya, makilala. Pangalawa, yung puso niya, hindi maayos. Ayun nga, nagbigay siya, parang, wag mo na hanapin yung yung kung magkano lahat ang pinagbilang, basta ako nagbigay. Di ba? Hello? Ang dami pong instances dyan. Isa pong kapatiran, dating mati sa church, pinag-pray po for 16 million ang halaga ng kanyang bukid. Nabenta po dahil pinag-spray po ng mga kapatiran, pinag-passing pa for 2 months. After 2 months, nabenta po yung lupa. Nangako po siya yung 6 million, 16 million, yung 6 million bibigay sa church. Pero nung pong matanggap na yung 16 million, hindi na po umaten yung matanda. At sinugo na lang yung isang anak at ang sabi po ni tatay, baka pwede po 6,000 na lang po ibibigay ni tatay. Sabi naman ni pastora, hindi naman kami nangihingi. Di ba? Kung ano yung ibibigay niya, siyempre, binigay. Alam niyo, after 1 year, naghihirap po yung pamilya na yon. Lahat ang pinamanahan, pati po yung matanda, nanggapasan. Pero nagbenta sila ng bukid. Bakit po? Hindi sila naging tapat sa Diyos. Sa kanilang sinasabi. Nagpapanggap. Di ba? Dumating yung biyaya. Pwede palang mabago yung puso. Kaya kung minsan, di ba? Di ba? Kung minsan, naging ina ko po. Naku, ina ko po, laki pala. Di ba? Po, pag may hawak tayo na biyaya, di ba? Parang mahirap pakawalan. Lalo kung ito po ay kailangan mo. Di ba? Hello? Kaya napakahirap po yung may pera ka, tapos kakausapin ka. Pero maraming gumagawa po nito. Kinausap siya ng Panginoon, yung pera mo, ibigay mo sa taong yan. Lahat nasa bank account mo. Ginawa ng taong na yon. Alam po, ang kasunod noon, ang daing blessing. Kasi kung minsan nauunahan tayo ng takot. What if, pag wala na akong pera? Lagi tayong merong, paano kung. Kaya lagi tayo nakabase doon sa kaya nating gawin. Hindi doon sa kayang gawin ng Diyos. Amen. Pretension. May pananampalataya ka, pero pagdating pagsubok, bumibigay ka. Di ba? Kaya checkin mo sarili mo. Okay? 1 Timoteo chapter 6 verse 9. Ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng kasalanan. Ayun po. Kaya nga po malaki ang hangarin Ang puso po may problema. Pag may puso ang problema, ayun nga po nangyari kay Sapphira at Ananias. Nagkaisa sila dahil pareha sila, laki ng pera na to. At least, nakabenta tayo, nakapagbigay tayo. May natira pa sa atin. Tuwa sila, akala nila, tatanggapin nyo ng Diyos. Amen? Hindi nila alam, yun ang maging sanhi ng kanilang kamatayan. Kaya nga sabi dito sa 9 to 10, sabi nga dito, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masama at ang mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Kaya't sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat sa lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalayo sa pananampalataya at nasa dakna sa maraming kapighatian, hindi po sa kalakasan at yung kapayapaan. Merong mayaman, walang kapayapaan. Bakit? Nagdadrugs pa Di ba? Dumadami asawa. Naghahanap pa ng, di ba? Kaya nga po, huwag tayong, yan po, kahit Kristiyano na, marami po nangyari ngayon. Kaya ayoko po mag-mention, pero may nangyayari. Kabataan pa lang, naging milyonaryo na. Ano nangyari? Ayan po, ginagamit na lang niya yung pagiging Kristiyano, pero ang asawa niya, ang dami. Pero pwede pala yun, kasi hindi man alam nung Hindi ko alam kung hindi alam ng pastor. Hello? Paano pag nagbibigay ng church? Ang laki. Hello? Kung gusto mo kay lechon na baka, kaya nga ibigay Anniversary, bibigyan ka sa akin, hindi pwede yun Kahit mayaman ka, hindi ko kailangan ng yaman mo. Ang kailangan ko si Kristo. Amen? Yan ang inano ko sa sarili ko. Kahit anong mangyari, ayokong malayo sa iyo, Diyos. Pero alam ko, mahina ako. Kaya pinagpe-pray ko sarili ko. Tinutulungan ko sarili ko. Bakit? Pwede ko matukso Hello? Pwede ko matukso.
kapag malamig ako, ang pag-ibig ko sa Panginoon. Mawala yung apoy ng pagnanasa. Panangalawa, papuri ng tao ang gusto ng mag-asawa. Makasarili at makalaman. Galatia chapter 5, verse 16 to 17. Kaya nga sabi, ito po yung tuturo ko, mamuhay tayo sa Espiritu. Huwag natin paglawanan ng pita ng laman, sapagkat ang nais ng laman o pita ng laman ay laban sa ninanais ng Espiritu. At ang ninanais ng Espiritu ay laban sa pita ng laman. Magkalaban ng dalawang ito. Magkalaban ng dalawang ito. Kaya hindi ka magawa ang nais mo. Kaya nga pretension eh. Di ba? Gumagawa ka pero halo yung yung buhay mo, hindi totoo. Kaya pretension. Pwede 'yon. Di ba? Pwede kang magkunwa. Di ba? Magpanggap. Pangatlo, kasalanan ng pagsisinungaling o sin of lying. Tingnan mo yung katabi mo, hindi ka ba nagsisinungaling? Tanong mo, hindi ka ba nagsisinungaling? Diba? Amen. Alam mo kung bakit sinusubok pag tayo po ay gumagawa ng kasinungalingan, hindi man tayo nagsasita, pero yung ginagawa natin bilang Kristiyano ay hindi ako ayon sa salita ng Diyos, sinungaling din po yun. Pagsisinungaling. Ang ibig sabihin na pag nagsisinungaling tayo, sinusubok natin ng Diyos. Bakit? Alam mo na katotohanan eh. Di ba? Alam mo na yung masama't mabuti. Maliban na lang, kung hindi ka nagbabasa ng Bible at umaasa ka na lang sa pastor every Sunday para Bible study. Talagang masasabi ko sa iyo, madali kang madaya. Madidisip ka. Dahil yung dapat mong malalaman mo sa pamamagitan ng Holy Spirit. Dahil ang gawain ng Holy Spirit, darating sa iyo yan, sa bawat isa sa atin ng Holy Spirit para turuan tayo sa lahat ng bagay at ipaunawa ang salita ng Diyos. Kaya madalas ko sinasabi sa inyo, pag sumama ang loob ko at nagkaroon ako ng maling kaisipan sa inyo, ang pinagpipili ko sarili ko, hindi kayo. Amen. Inuuna ko sarili ko. Dahil hindi rin ako epektibo, nasabihin ko sa inyong mali ang ganito, kung yung kamalian ko, hindi ko sinasabi. Sabi nga ni Jesus Christ, oy, huwag niyo alisin yung puwing ng iyong kapwa. Tingnan mo muna yung gatahilan sa iyong mata. Paano ang gatahilan sa mata? Sinasabi mo, Kristiyano ka, iba naman ang nakikita sa iyo eh. Tapos nag-PPA ka pa. Tapos puro kalaswa na nadidinig sa iyo. Tapos puro nadidinig sa iyo, punta tayo doon. May bago doon. Puro yun na lang. Pero sa gawain ng Panginoon, hindi nakikita. Hello? Kaya hindi mo niya tuwan-tuwa po. Hindi nyo naintindihan, mga kapatid. Sa huling panahon, 1 Timoteo chapter 3, maraming pandaraya. Ang mga tao ay maging makasarili. Gahaman sa salapi, mayayabang. Magkukuno may pananampalataya pero hindi makikita sa kanilang buhay. Tingnan nyo mga kapatid. Pwede masahaluan ng mga born again ng marami pong mga hindi tunay na born again. Dahil ang tunay na born again, mayroong Holy Spirit. Tatak ng pagiging anak ng Diyos. Tayo po yun. Maliban na lang kung narito ka, hindi ka pa sigurado, may Holy Spirit ba ako? Kaya nga ka narito. Kahit ikaw nasasaktan, balik ka ng balik dito, bakit may Holy Spirit ka? Naintindihan po niya ibig sabihin. Kaya ka po bumabalik dito, kaya ka nakikinig ka sa salita niya, kahit nasasaktan ka, may Holy Spirit ka. Gawin natin to, hindi ka tayo lahat manampalataya. Sabihan ko ngayon ito, kung hindi magkahiwa-hiwalay tayo, hindi tayo magkita. Amen? O yung barkado, kailangan ko may nakikita-kita dahil sa kalokohan, di ba? Di ba? May pinagkaisahan kami. Pero ngayon, may iwalay ko sa kanila. Pero ako po, pinagpipray ko po sila, mga kapatid. Kasi po, bakit? Kasi yung sinungaling si Satanas, yung kanilang kaligayahan, dito lang yan sa mundo. Pag namatay ka na, lilipat tayo sa kaharian ng Diyos. Hindi mo alam, dito pala sa kaharian ng Diyos, kabilang ka na, mamamayang ka na ng langit. Kaya hindi papayag, kaya nasaktan mo ang kaharian ng langit na nandito ngayon sa lupa, sa puso ng nananampalataya. Kaya po si Sapphira at Ananias kaagad namatay. Bakit po? Dinadaya niya ang iglesia. Iglesia po. Kaya kasama siya eh.
Sa iglesia. Malaking kasiraan po siya sa iglesia ng Diyos. Kumikilos ang Holy Spirit. Holy Spirit nung panahon na yon. Puspos sila ng Holy Spirit. Kaya ang problema po ngayon, yung kapuspusan ng Holy Spirit, marami po sa atin, hindi pa napupuspos ng Holy Spirit. Bakit po? Kasi yung hindi po tayo nakikita sa gawain. Ang puspos ng Holy Spirit, pagdating sa Bible, lagi po sila nakikita sa gawain ng Diyos. Sila nga araw-araw Ngayon mahirap kailangan magtrabaho. Nanay, kailangan magtrabaho. Lalaki, babae, kailangan magtrabaho. Di ba napapansin? Ang hirap na ng buhay ngayon. Kahit kumikita ang nanay, kumikita ang tatay, kulang pa rin. Bakit? Nasa huling panahon na po tayo. Napakahirap po. At ang nangyayari ngayon sa paligid natin, so pag-pray natin ng China, pag-pray natin ng Pilipinas, kasi pag nagkagyera po, konting pagkibot lang po mga kapatid, problema tayo maiipit. Kasi wala naman tayong kakayanan. Pero nandito na ang lahat ng gamit ng mga Amerika, ng Hapon, ang dami na po, nakaimbak na po dyan, mga tangke, lahat na po. Hello? Ang labanan ngayon, hindi naman po yung pupunta yung sundalo dyan, yung mga drone. Hindi ba, hindi nyo alam dito, baka dito sa Bulacan, pag may drone pumunta dito, di ba? Hindi natin alam, biglang may puputok dito. Di ba? Hindi ako naniniwala sa gera. Hindi nga tayo maniniwala sa gera kasi ang alam natin gera, yung lusuban ng tao. Gaya nangyari sa Gaza. Ngayon po, lusuban ng drone. Mga robot po yun na aeroplano, di ba? Parang gano'n, ha? Mga high technology na talagang sino ang titirahin ng Kapitolyo, kayang padala niya ng di ba? Titingnan niyo ang kakayanan ngayon ng tao. Hello? Kaya nga yung pagsisinungaling, sa Matthew chapter 4, verse 7, ano po sabi doon? Tignan po nyo. Yung sinusubok po ang tao, kasi sinungaling si Satanas. Matthew chapter 4, verse 7. Tingnan po nyo. Pag-aralan nyo po mabuti ito. Amen. Okay. Tingnan po nyo mabuti. 4:7 ng Matthew. Ang sabi po doon, ayan. Ang sabi po dito, 4:7, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, di naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Bakit po? Ino-operan siya ng maraming bagay. Diba? Bibigay ko sa iyo ang kayamanan ito. Diba? So, sambahin mo lang ako. Tapos sabi niya, doon ka sa tuktok ng bundok, magpahulog ka, magpatahulog ka, o magpahulog ka, diyan. Dahil nasusulat, di ba? So, ang labanan doon, salita ng Diyos. Kasi yung pinakita po doon, yung pride of life, lust of the flesh, lust of the eyes, saka yung pride of life. Ino-open ni Satanas. Ang sabi niya, kaya ko ibigay yan. Sinungaling si Satanas. Alam niyo si Satanas, hindi lang ng Diyos. Wala siyang kapangyarihan ibigay ang lahat ng bagay. Ang tinutukso ko niya, anak ng Diyos. Si Jesus Christ, lumikha ng lahat ng bagay. Hello? Kaya wag natin subukin ang Diyos pag nagsinungaling tayo. Kasi ang kasinungalingan, si Satanas, John chapter 8, verse 44, ay ama ng kasinungalingan. John chapter 8, verse, 8:44, ayan. Buksan nyo, basahin nyo, at baka tanong ko ngayon kung sino kang anak. Ayan. 8:44, ayan. Asay po dito, ang dyablo ang inyong ama. Ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Simula pa lamang ay mamamatay tao na siya at hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan kapag nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya ay sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Kaya mga kapatid, lahat na nagsisinungaling, ay sabi mo sa katayo, tumigil ka na. Di ba anak tayo ng Diyos? Huwag ka na magsinungaling. Kaya mga kapatid, paano magsisinungaling? Kaya nakakaroon tayo ng kasalanan sa banal na Espiritu. Bakit po? Minsan, nagkakaroon tayo ng self-righteousness. Yung maling pangangatwiran. Siya may kasalanan, ba't ako papatawarin ko siya? Di ba? Hindi mo alam kasama ang Holy Spirit. Ay sinasabi ng salita ng Diyos, magpasensyahan kayo, magpatawad kayo, kasi pinatawad na kayo ng Kristo. Hindi mo hingi ng tawad. Ang sabihin, hindi ka magpapatawad?
kahit hindi humingi ng tawad, sabi sabihin, sino kalaban mo? Holy Spirit. Sana po naintindihan nyo, hanggang hindi ka nagpapatawad, hindi pa humingi ng tawad ng tao yan, tsaka hindi man karapat dapat patawarin. Kahit hindi karapat dapat patawarin mo dahil inutos yan ng Diyos. Kaya nga paulit-ulit lang ang problema natin. Kaya maraming tao, pagdating ng problema, hindi malaman kung ano gagawin. Bakit ganito? Lord, bakit ganito? Pinipilit ang Diyos na tumugon. Hindi niya naintindihan. Merong itinutuwid sa kanya ang Diyos. Merong pagkukulang. Kasi po yung sin, yung kasalanan laban sa Espiritu ng Diyos, hindi na niya nalalaman. Amen? Kaya napakahirap po yun. Sa Pahayag chapter 21, verse 8, napakasakit po ng kaparusahan ng mga sinungaling. Tingnan po nyo. Doon po sa Pahayag chapter 21, basahin po nyo mabuti. Ulit-ulitin po nyo, itanim nyo sa inyong kaisipan at tingnan po nyo. Magkakaroon po ito ng kapangyarihan sa buhay nyo. Pero hanggang hindi po natin to tinutuunan ng pansin, ng isip at puso natin, madali tayong madeceive, madali tayong madaya at nagpipretend tayo at tayo magiging sinungaling. Ito po ang sabi. Verse 8, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay lawa na nagliligablab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Kaya mga kapatid, maging warning po sa atin ang buhay ni Sapphira at Ananias. Hello! Huwag po natin paglalaruan ang salita ng Diyos. At never na i-underestimate natin lagi yung ating leader. Kahit po walang pinag-aralan ng leader mo, igalang mo yan dahil yan ang tinalaga ng Diyos. Kasi pag hindi mo ginalang ang namumuno sa iyo, kahit yun ay walang pinag-aralan, hindi mo ginagalang, yun ang talaga doon. At ikaw ay lumalaban sa nais ng Espiritu. Dahil ang Diyos ay nagbigay sa iglesia ng manggagawa. Mula sa apostol, propeta, pastor, guro, yung service, pagsiservice, yung pagbibigay ng interpretation, maraming gift. May particular gift, mayroong positional gift, madami dyan. Nasa saan ka ngayon? Marami kang magagawa. At mayroong pinagagawa sa iyo ng Diyos. Hanapin mo lang kung anong gift mo. Kaya ka lagi naglilinis dito, may gift ka pala sa service. Kaya ka lagi nagbibigay pag merong project, meron ka palang gift of giving. Kaya pala pag merong humingi ng payo, ikaw ay lagi nakaka-encourage kasi may gift ka pa of encouragement. Kaya kung si pastor lang gagawa ng lahat yan, hindi kaya. Lahat ba ng gift nasa akin? Sana all. Di ba? Wala na kayong problema. Dahil pagpunta mo dito, para ako si Solomon. Di ba? Punong-puno ng karunungan. Si Solomon, yumaman dahil sa karunungan. Nirereguluhan ng ginto dahil marinig lang ang kanyang tinig. Hello? Sana ganun ako. Pero hindi. Paparusahan ako ng Diyos pag gaganon. Kasi nga, mayroong partition of giving, of gift of Holy Spirit. Pastor ako Hindi ako pwede doon sa ganitong gawain. May itinalaga dyan. Pero pwede ko tumulong. Hello? Amen? Alam mo ba, may nag-iisi ito. Hindi ko kipang maglinis. Tumulong ka. Dahil, bakit? Kapatid ko siya. Hello? Turo yan ng Diyos. Mamuhay tayo sa pag-ibig. Kung iniibig mo tayo ng kapatid, hirap na di tulungan mo. Hello? Sinunod mo doon. Holy Spirit, kasi nga sabi ng Biblia, magmaibigan kayo. Magmahalan kayo. Wag lang sa salita. Pagpalain ka nawa ng Panginoon, pero hindi mo binigyan ng pangangailangan niya, anong naibigay mong tulong? Wala. Naging mabuti ka ba sa harapan ng Diyos? Hindi. Sinabi ng 1 Juan, chapter 3, pag umibig ka, sinabi mo, ay ikaw, kumain ka, magbihis ka, pag nagarain ka ng Diyos, alam mo nangangailangan na, pero hindi mo binigyan kahit piso. Ano nagawa mong kabutihan sa pag-ibig ng Diyos? Kaya mahirap, di ba? Kaya nga, kung tatanungin ng Holy Spirit, lahat ba tayo papasa? Masasabi ko lahat tayo, medyo foul. Kaya lang tayo naging malinis at na-maintain natin. Nare-resto tayo lagi sa Diyos kasi nga yung provision ng repentance. Ako lagi naghihingi ng tawad sa Diyos. Kasi kung di ako para tawanan ng Panginoon, hindi na ako pwedeng tumayo dito.
Hindi na ako pwedeng magamit ng Diyos kung wala ng kapagkatawaran ng Diyos. Mula nang makilala ko ang Panginoon. Pero hindi. Ngayon pa nga sumagana ang biyaya ng Diyos. Kasi kahit anong ginawa mo ngayon, kahit anong laking kasalanan mo, tingnan mo, patatawarin ka ng Diyos. Pakakainin ka pa rin. Tatangkapin ka pa rin sa iglesia. Tingnan nyo. Hello? Hindi nyo napapansin po yun. Isa pa, ang Diyos ay hindi sinungaling. Bilang 23 verse 19, sabi doon, ang Diyos ay hindi sinungaling tulad ng tao. Tulad ng tao. Ang lang kanyang sinasabi, kanyang ginagawa, at nangako man siya, kanyang tinutupad. Hello? Sino ba yung Diyos mo? Hindi siya sinungaling, tulad ng tao. Kaya nga ang tao sinungaling eh. Aminin mo na. Sabihin mo sa katabi mo, aminin mo na. Yan ang problema natin. Ayaw natin umamin. Kaya humingi ka ng tawad, di ka patawarin kasi hindi mo inaamin kung ano kasalanan mo. Amen. Hindi pa galingan to. Nag-aaral ako sa Harvard. Nag-aaral ako sa pinakamataas. Nagaling pa ako sa Europe. Di ba? Para mag-aaral ng seminary o Bible school. Hindi yun. Personal lang pinag-usapan at puso. Kahit may pinag-aralan ka, kahit presidente ka, hindi pa rin yun. Posisyon. Puso pa rin ang titignan ng Diyos. John chapter 14, verse 6, sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino ang katotohanan? Sabi nga ni Jesus, ako ang katotohanan. Kaya nga, mga kapatid, sinungaling ka kung si Jesus ka, sinilalayuan mo at di mo sinusunod. Bakit? Kung di sinusunod mo siya, dahil sinasabi mo, si Jesus kasi ang katotohanan. Kaya hindi ako sinungaling. Si Jesus kasi ang pinangangaral ko sa iyo, kailangan mo si Jesus Christ. Sundin mo si Jesus Christ. Madidinig niyo lagi sa akin yan. Hello? Juan chapter 14, verse 16. Yun nga yung sinabi. At yun po ay may katuparan. Nung sinabi ni Jesus Christ, bago bakit sa langit. Ito po ang sabi doon sa John chapter 14, verse 16 to 17. Ito po yung Holy Spirit. At ito po yung katibayan na tayo po ay magkakaroon ng pagtatagumpay para hindi po tayo magkasala sa Holy Spirit. Dahil yung Holy Spirit na yun ay natutulong sa atin. Ito po ang sabi dito, dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo. Magpakailanman, forever. Makasama natin ang Holy Spirit mula nung tanggapin mo si Jesus Christ. Siya ang Espiritu ng katotohanan. Ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng salibutan sapagkat siya ay hindi nakikilala ng salibutan. Ngunit nakikilala niyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili, patuloy na manatili sa inyo. Kaya mga kapatid, walang dapat makita sa ating kasinungalingan. Paano yon? Kristyano ako, pero makita ka nasa sabungan. Nasa inuman. Ano pa? Hindi, ala na yung pastor, wala na. Wala na nga. Nasa, maritesan. Nasa, di ba? Nasa gadget. Maraming laro ngayon, di ba? Mayroong ino-open ngayon sa gadget, di ba? Ang dami ngayong, kaya ako mismo inaamin ko talaga Pero kaya nga minsan may nagtitext dito, nabasa ko yung aking cellphone, alas 10 ng gabi. Maghapon hindi ko hinawakan ng cellphone. Kasi pag hinawakan ko, natutokso ko Bakit? Kasi pag nakita ko yung nangingisda, kung dami lalaki ng isda nahulid Bisan, di ba? Hilig ako doon nangingisda. Sunod-sunod, ang dami. Nauubos yung 2 oras, minsan 3 oras. Gabi na pala. Di ba? Minsan na. Kaya ang ginagawa ko, minsan maghapon, hindi ko minsan may text pala, naku, may problema pala siya. Naku, sabi ko, sister, papasensya ka na ngayon, wala na ba? Pero, asahan mo, pag nabasa ko, pray ka agad ako na. Amen. Hallelujah. Verse 4, nagsinungaling ka sa Diyos. Sabi nga ni Pedro, doon kay Ananias. Nagsinungaling ka sa Diyos, hindi sa tao. Ito po yung bandang huli sasabihin ko sa inyo. Ang Espiritu Santo ay Diyos sa isang persona. Minsan alam lang natin siya ay kapangyarihan, puspusin mo po ako ng kapangyarihan, ng anointing, palakasin mo po ako, siya yung Hindi po, siya may damdamin, may puso. Tumayo po tayo lahat mga kapatid. Ang Holy Spirit po ang Espiritu ay hindi isang kapangyarihan lamang, siya ay Diyos. Siya ay isang persona ng Triune God. Wala nakasulat ng Trinity sa Bible. Pero nagpakahayag ang Diyos sa kanyang salita. May Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo.
Minsan, nakatutulong lang tayo kay Jesus Christ sa kasama. Pero yung Holy Spirit, binabaliwala natin. Eh yung Holy Spirit, yun ang tatak na nasa iyo ngayon. At yun din ang Panginoon. Kaya tignan po nyo, share sa atin mo ang iyong puso. Ang sabi ng Ezekiel, verse 36, chapter 36, verse 26, sabi doon. Tama ba ako? 26 to 36, Ezekiel. Bibigyan ko kayo ng bagong puso. Ang dati niyong pusong matigas ay palalambutin ko. Bibigyan ko ng pusong malambot. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu para makapumuhay kayo at matupad niyo ang aking utos, ang kautusan ng Diyos. Natupad po yun kung ikaw ay na-born again na. Iyon po ang katuparan. Mababagong puso mo, tutulungan ka ng Diyos. Pero habang hindi mo tinatanggap si Jesus Christ, hindi mangyayari sa iyo yan. Ang susi niyan, ma-born again ka. Ang pag-born again ay kilalanin mo ikaw yung makasalanan. Magsisi ka na yung kasalanan, tanggapin mo si Jesus Christ sa iyong puso. At papasok sa iyo ang Holy Spirit. Alam ko na, pastor, yan. Alam mo na nga. Pero namumuhay ka ba sa katotohanan? Tinanggap mo na si Jesus Christ? O nagsisinungaling ka ngayon sa buong mamumuhay mo na binabaliw mo ng gawain ng Diyos. At ang mahalaga lang sa iyo, yung pinipili mo, fellowship, fellowship, fellowship. Yan ang gusto ko eh. Pero yung hayo ako, ay kayo na lang, pag fellowship, sama ako dyan. Amen. Masakit man. Pero sino magtuturo? Sino magpapaalala? Pero gusto natin lahat ay pagpalain. Financially, materially, spiritually. Tama? Hindi maramot ang Diyos. Ulitin ko, hindi lang niya sinisira ang kanyang sinabi sa kanyang salita. Ino-honor niya. Kaya sabi niya, kung ano sinabi niya, gagawin niya. Mangako man siya, tutuparin niya. Amen? Nakasulat yun eh. Scripted na lahat ng bagay. May gagawin ka, tingnan mo sa Bible, tama ba? Magkapasya ka. Tingnan mo ang Bible. Tama ba pasya ko? Kahit na wala naman sa Bible eh. Ang tanong, pinagpray mo ba? Kasi nga sabi nga doon, magtiwala ka ng lubusan sa Diyos. Ang pagtitiwala sa Diyos, lubusan, isusuko mo. Lahat ng gagawin mo. Buhay mo, pangarap mo. Pag-aasawa mo. Sino maging biyanan mo? Magpapatayo ba ako ng bahay? Bibili ba ako ng kotse? Pero kung ngayon ay lutang ang sarili mo at yung emotion mo, maradaya ka po ng kaaway. Kaya marami nadideceive ng kaaway. Bakit? Hindi ba ang sabi ng 1 Pedro chapter 5 verse 8, ang kaaway natin, ang diablo ay maaligid lang o maatungal. Pero ito, inside eh. Ang atake niya, inside sa loob ng iglesia. Pwede mangyari yan. Kasi sinabi din ni Jesus Christ, merong sasama sa inyo na magkukunwang tupa. Pero sila, ang totoo, sila ay asong, di ba, aso na magwawasak. Asong gubat. Hello? Kaya maraming kulto po nangyari ngayon galing sa born again. Isa-isahin po niyan, dami po niyan. Pag-aralan niyo yung mga kulto na sinasabi lang sila, anak ng Diyos. Ang tamang daan. Saan ang galing po yan? Sa born again. Mga religion, saan ang galing yan? Pag-aralan po nyo, nanggaling po yan sa born again. Sa Bible. Pag-aralan ng Bible. Pero nagkaroon ng sariling hangarin. Kaya ikaw, pwede ka magtayo ng religion mo. Pwede. Pero hindi kita tinutulak ka. Pero pwede mangyari. Hello? Dahil may kapangyarihan ng demonyo. May kapangyarihan din ng Diyos. Kaya pwede tayong madaya. Pero kung alam mo, ang Holy Spirit ay Diyos. Kasama mo, may damdamin siya, persona siya ng Diyos. Nagtuturo siya, nakakaisip siya, nagtutuwid siya, nakakaalam siya ng mga plano. Maging aware ka. Bakit? Ang Holy Spirit nasa puso. Maliban na lang, hindi mo alam. May Holy Spirit ka. Sasabihin ko sa ngayon, tinanggap si Jesus kasi may Holy Spirit ka. Pero sa hindi tumatanggap, kasi nanonood ng video ito, tandaan po nyo, kailangan mong tanggapin si Jesus Christ sa iyong puso.
Kung nais mo na isuko mo ang buhay mo at ikaw po ay pagpalain ng Diyos at meron ka talagang nalalaman na kasinungalingan, kasalanan sa Holy Spirit, ilapit mo yung sarili. Hindi matatapos. Hindi matatapos ang araw, ang buwan, ang lahat ng ito. Hindi matatapos po yan, yung mga problema sa buhay mo. At hindi ka magagamit effectively sa gawain hanggang hindi mo isinusuko ng buong buhay mo sa Panginoon. Hindi po paramihan, hindi pa damihan. Pero ang gusto ng Diyos, marami ang maligtas. Pero sino gagamitin? Yung may malinis na puso. Yung nakakita sa Diyos. Kaya nga sabi ng Matthew chapter 5 verse 8, mapalad ang may malinis ang puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pag malinis ang puso mo, nandyan lagi ang Diyos. Makikita mo yung kanyang kaluwalhatian. Maradama mo ang kanyang kapangyarihan sa buhay mo. At pag nag-pray ka, laging may pag-asa. Pag may kausap ka, na-encourage, naglilipap ang kanilang espiritu. Lumalakas sila. Nasa iyon. Hindi sa pastor. Huwag kayo nakatingin sa akin. Pwede rin mangyari. Pero hindi naman pwede mangyari. Lahat magawa ko. Pero tandaan nyo, kayo po meron po kayong kapangyarihan. Katulad din ng pastor. Pero hindi kayo pastor. Hello. Talisa ang Panginoon. Kaya kung nais mo na maranasan mo ang masaganang biyaya ng Diyos, itaas mo ang iyong kamay bilang tanda na iyong pagpapakumbaba. At maging tapat ka, sabihin mo sa Diyos kung ikaw ay nagkulang. Ano ba pagkukulang? Magbabasa ka ba ng Bible o nakalimutan mo lang basa ng Bible? O marami na nga uminto sa pag-aaten dahil nga hindi ko madama kung masaya ako. Kasi nga hindi niya nakikita yung pagkukulang niya. Ang inahanap lang niya, hindi ako masaya sa kapilya. Paano kang maging masaya? Hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nanalangin. Dahil pag natutuba ang Holy Spirit, mag-aapoy yan sa puso mo. At lahat ng gagawin mo, may apoy yan. Hindi ka mapapagod sa paglilingkod sa Diyos. Hindi ka matatakot. Hindi ka mag-aalinlangan. Habang nakatayo ang iyong kamay, sige po, dumulog tayo sa panalangin. At kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus Christ, ito pagkakataon. Kahit matagal ka na, kung hindi mo talaga tinanggap si Jesus Christ, tangkapin mo siya. Sabihin mo, Panginoon, tinatanggap kita, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Ikaw po na po aking maging Panginoon, tinapagod sa aking buhay. Tulungan mo po ako, baguhin mo ang aking buhay. Wala pong huli, walang una sa Panginoon. Ang mahalaga, totoo ka. Tatanggapin mo ba siya? Siya ang namatay sa krus, si Jesus Christ, walang iba. Siya ang kailangan natin, siya magpapalaya sa atin, siya magpapatawad sa ating kasalanan, siya ang magbibigay sa atin ng bagong buhay, bagong pag-asa sa pamagitan ng Holy Spirit. Kaya mga kapatid, kung ginawa mo na yon, humingi tayo ng tawad. Kung tayo naman matagal na mga napaltaya, Lord, patawarin mo ako. Ang tagal na ako sa iyo, pero ang paglilingkod ko sa iyo ngayon, hindi ko maibigay ng buong buo. Maraming bagay na kabisihan sa aking buhay na inuuna ko pa. Patawarin mo po ako. Patawarin mo po kami, Panginoon. Lord, hindi lang po masabi yung paghingi ng tawad o yung nalulungkot dahil sa ginawa, kundi, Lord, bigyan mo sila ng apoy. Bigyan mo po kami ng apoy, O Diyos, na pag nasa kami ng tunay na pagbabago. Sa iglesyang ito, O Diyos, Lord, ako po'y dumadalangin. Tulungan mo po kami, Panginoon. Sa mga kasama namin ngayon, hindi namin kasama na sa bahay at nakikinig at makapakinig ng mensaheng ito, O Diyos. Lord, dalahin ko po. Tulungan mo kami na makapanumbalik sa iyo. Sapagkat ang papanumbalik sa iyo, hindi lang pupunta sa kapilya. Hindi lang nagbasa ng Bible. Kasi kung magbabasa kami, may kasunod yun, kailangan ipamuhay namin yung nababasa namin. Kundi, O Diyos, makita sa buhay namin ang tunay na kapangyarihan ng Holy Spirit na ang salita ba'y kumikilos, gumagawa, nagiging totoo sa aming buhay. Ama, tulungan mo ang bawat isa na paulit-ulit may problema. Lalo ngayon, maraming problema, dumarating pagsubok sa buhay namin, Lord. Lalong-lalong kailangan ka po namin. At Lord, kung may tinuturo ka sa mga pagsubok na dumarating sa aming buhay, Lord, ituwid mo po kami. Sapagkat hindi mo nais na kami mapalayo sa iyo. Ang totoo, Diyos, sagana ang biyayang binibigay mo sa amin sa bawat tao. Kahit matigas ang aming ulo, kahit hindi kami tapat, ikaw ay tapat pa rin sa iyong mga salita. Kung ano sinabi mo, hindi kita iiwan, ipabayaan man. Hindi ka lumalayo sa amin. Kaya lang, napipighati ka, O Diyos Espiritu Santo.
kapag kami ay sumusuway sa iyo. Lord, ipadama mo po yung kalungkutang ito ng Holy Spirit sa buhay ng bawat isa. Upang makalaya po kami sapagkat ang kalungkutan ng gagaling sa Holy Spirit ay nagbibigay ng tunay na kaloob ng pagsisisi. Kaya o Diyos, salamat po pagtagumpayin mo yung mga anak, ang tahanan ng mga anak. Lord, salamat po sa mga nakatapos na sa pag-aaral, nakapasa sa board. Andalayan ko po, marami po kami, mga batang lumalaki, mga estudyante sa elementarya, hanggang high school, hanggang college, makatapos sila. Lord, at huwag mo silang ilayo sa iyong harapan. Kung sila may natutukso, balik mo lagi sila sa iyong harapan. Maglingkod sila sa iyong paanan, O Diyos. Huwag nilang makalimutan ng iyong salita. Hanggang sa pagkuha nila ng board exam, O God, magtagumpay sila sa pagkuha ng mga trabaho. Yung may mga trabaho, O Diyos, yung promotion, yung magandang pasweldo, yung magandang trabaho, O Diyos. Lord, yung mga hahanap buhay ng negosyo, i-bless mo po ang mga negosyo na iyong mga anak. Yung mga magulang na nais na problema financially, materially, at lalo na po ngayon physically dahil sa pabago-bagong klima ng panahon, Panginoon, kahabagan mo kami. Tulad ng iyong pangako, ang iyong masaganang pagkapala, mula sa kayamanan, mula sa kalangitan, ibubuhos mo sa amin ang masaganang pagkapala. Hindi lang ang financial, pati yun po yung physical na kagalingan. Lord, yung signs and wonders and miracles, magana po sa buhay ng iyong mga anak. At higit sa lahat, Panginoon, Lord, maranasan ng bawat isa na magamit sila, na maging daluyan na yung pagkapala, sapagat sila, Panginoon, ay bibigyan mo yung pagnanasa, mag-share ng iyong salita. Mag-aakay ng mga kaluluwa. At sa ganoon, Lord, tutuparin mo yung pangako na hindi mo kami iiwan hanggang sa huling panahon kung kami ay hahayo. Kaya maraming salamat sa pagtatagumpay na ito, O God. At dinadalayan ko po ang iglesyang ito, tulungan mo po kami. Mula po sa akin, O Lord, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Maging ang gawain namin sa Matimbok, ang Galilean Tabang, Galilean Pulilan, ang lahat ng mga churches, Malolos, Bulacan, sa buong bansa, O God. Lord, malaki o maliit na church, O God. Lord, bawat isa sa amin na pagpalain mo. Tulungan mo po kami na huwag po kami magkasala laban sa Espiritu. Lord, salamat po sa pagpapatawad mo. Salamat, O Diyos, sa pagtatyaga mo sa amin. Salamat po sa gift of Holy Spirit na binibigay mo sa amin. Na pagkakataon na kami makapaglingkod sa iyo tulad ng ganito, pagsamba sa Espiritu sa katotohanan. Ama, salamat po at muli pinupuri ka po namin. Maraming salamat po sa lahat ng ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you.